time na nakatanggap daw po siya ng maleta ay private individual siya, hindi pa siya politiko. Tandaan, so ibig mong bang sabihin, Tito Soto, ang isang private individual, kasi hindi naman siya politiko, pwedeng magtanggap ng pagtanggap ng maleta ng bilyon-bilyong nakaw na pera kasi wala siyang pananagutan sa batas? Nakita nyo, lumabas po yung kabobohan. Doon pa lang, mga kababayan, nalalaman nyo na kung sino ang nagsasabi ng katotohanan at kung sino ang nakatanggap ng maleta. Yes, hello mga palangga. So thank you dahil nandito kayo. Medyo late yung ating vlog ngayon at nanood tayo no, ng live ni Senator Alan Cayetano ng Senate President. Still the Senate President at doon sa kanyang talumpati o kanyang speech, Facebook Live, makikita natin na talagang hindi siya aatras bilang isang Senate President. Doon sinalaysay niya yung mga previous attempts, even ng panahon ni PRRD, na may mga kumakausap sa kanya na eto, mag-Senate President ka. Then, nung 2025, last year, even panahon na ni Bangag. So, i-ano lang natin, i-summarize lang natin ng konti. Alright? Kumbaga, ang pinakabuod ng kanyang speech, mga kababayan, ay maraming attempt na pwede siya makipagsabwata na lang or pumayag na lang sa Bangag administration para magkaroon siya ng ising buhay, katulad niyan. Hindi na lang siya gigipitin, hindi siya kakwelyongan. Pero magkaiba talaga, syempre, ang personality ni Senator Cayetano kaysa kay Erich Sylvester, the fraudster, the human trafficker, the law bender. Magkaiba talaga. Kasi nga, nakarinig yun naman kahapon, nagigil tayo, nakakwelyuhan niya, ipapadampot niya, na akala mo siya yung may authority, okay? Siya yung authorized para mandampot ng kahit sino-sino na lang. So, yes, Kato B, so far, nakikita natin na wala pa namang iba pang bumabaliktad aside from Escudero. Okay? Wala pang bumabaliktad. At ang ginagawa ngayon, mga kababayan, alright, so i-summarize ko muna ito yung sinabi ni Senator Alan Cayetano. Ito lang yung mga points niya doon kanina. Sa kanyang vlog ay, sabi niya, alam niya mula noong tanggapin niya yung pagiging Senate President, ay hindi ordinaryong Senate President ang magiging, role niya. Sabi pa niya, may mga attempt, na, yun nga, tatanggalin niya sa pwesto at talagang matindi yung pressure dito sa pagiging Senate President niya. Pero dun sa kanyang sinabi kanina, kaya talagang ginigiit niya na dapat, na magkasundo dahil siya yung legal. Dahil siya yung legal na Senate President. Willing naman siya o nakipag-ugnayan naman daw siya sa Bangag administration, which is hindi nga para sa atin, hindi nga makikipag-ugnayan ang Bangag administration kasi talagang hindi lang talaga sa Blue Ribbon Committee sa flood control ang gustong pagtakpan ni Bangag at para tanggalin na rin si Inday Sara. Papaano? Mamaya, discuss natin dahil nakinig tayo. Okay? Ang sabi ni Alan tungkol sa impeachment naman, ay nag-promise siya na talagang dadaan sa tamang proseso, ebidensya, and everything, at aayusin kung talagang titimbangin yung mga ebidensya. Alright? Then, ang sinasabi niya kanina, kaya ba, narinig yun naman, kaya ganun talaga yung gigigil nitong mga walang hiyang mga bangag na ito, dahil nga takot sila, dahil may mga pangalan na lumabas, katulad ng pangalan ni Sandro Marcos, na again, ayaw
ituloy ng mga julul, okay, na fake na mga sa pamumuno ng fake na acting president na si Gatchalian, kasi nga may implicate, malalaman ninyo ng taong bayan na ang tunay talaga na mastermind ay ang Bangag administration. Sabi nga natin, kung nanood tayong lahat, if you compare the 18 brave Marines, yung testimonya nila, doon sa kay Madriaga na all throughout nagbabasa ng script. Hindi kumukurap, nagbabasa ng script na ganyan, right? Pero ang 18 Marines, sobrang detalyado kasi may personal knowledge. Sabi nga natin, mga kababayan, kahit pagbali-baliktarin mo, kahit lasingin mo ang isang tao, kung nagsasabi ng katotohanan, mararamdaman mo. Kaya gano'n nagwawala si Erich Sylvester, nagwawala yung NBI, nagwawala silang lahat. Alam nyo, synchronize yung kanilang mga statement. Even, okay, the Integrated Bar of the Philippines, na sinasabi, inaayunan nila ang fake na pamumuno ni Gatchalian yung pagdeklara nila ng quorum na kulang. So, IBP, Integrated Bar of the Philippines, mga kababayan, ang Integrated Bar of the Philippines, I forgot kung sino yung nag-post na isang abogado, pero pinapaliwanag niya na ang opinyon ng Integrated Bar of the Philippines na iilan lang ay hindi opinyon ng buong abogado sa buong Pilipinas. Kasi ang Integrated Bar of the Philippines ay isang organisasyon na nag-iisa lamang sa Pilipinas na wala kang choice, compulsory, na kailangan pag abogado ka, part ka ng Integrated Bar of the Philippines kasi wala naman ibang sasalihan, so nagbabayad sila ng mga dues dyan para dyan sa institution, sa organization na yan. But hindi ibig sabihin, nagsalita ang Integrated Bar of the Philippines ng iilan na okay, ino-honor kaming mga abogado, hindi ibig sabihin buong libo-libong abogado sa Pilipinas ay yaan ang paninindigan kasi baluktot. So ano pang in-expect nyo? Ang tanong na lang natin, magkano kayang maleta ang binayad sa kanila? Right? Diyan sa mga tiwali sa Integrated Bar of the Philippines. Another thing, okay, ano ang sabi ni Gatchalian? Yung acting fake president nila. Ang sabi, makikipag-ugnayan kami sa Commission, Civil Service Commission. Oh. Ang Civil Service Commission, sino nag-a-appoint ng mga mumuno? Si Bangag. Bakit hindi siya makapag-ugnayan sa Korte Suprema? Ba't hindi siya mag-file ng petition doon? Mag-petition siya na ako yung acting president kasi may quorum na kami na 20 na 12 out of 22. Pinoprogram na nila ngayon ang utak ng mga ordinaryong Pilipino. Right? Ng mga Pilipino na hindi masyadong aware dito sa nangyayari sa Senate. O na aware sa ating lipunan, yung hindi naman kayang arukin kung ano ba talaga ang batas, kung ano ba talaga yung katotohanan. Kasi nga, syempre, di ba, kapag government institution ang nagsasalita, what? Kailangan maniwala tayo. Ganun kasi yun eh. Yan yung official eh. Official yan kasi NBI yan. Pero nakalimutan ninyo, official, yes, totoong official ng NBI, pero ang nag-appoint dyan sa isang ulol na yan, na si NBI Matibag, ay si Bangag. Kaya nga nagkaroon ng suguran nung May 11, kikidnapin si Bato, din May 13, nagkagulo, dahil utos ni Bangag. Okay? So, mga kababayan, hindi yung civil service. Kasi appointed yung mga tao dyan, under yan sa kay Bangag. So ngayon, pinoprogram na nilang utak ninyo. Nadako, sinabi na ni Drilon eh. Sinabi na ng dating presidente, ng Senate President, si Tito Soto na, nagkaroon ng Freudian slip na what if kung nakatanggap daw siya ng maleta, ano daw ba ang nilabag na batas? Nakita nyo? Panilawanag natin yan kagabi, ulitin ko uli. Dahil during that time, nung nakatanggap daw po siya ng maleta, ay private individual siya, hindi pa siya politiko. Tandaan, so ibig mong bang sabihin, Tito Soto, ang isang private individual, kasi hindi naman siya politiko, pwedeng magtanggap ng pagtanggap ng maleta ng bilyon-bilyong nakaw na pera kasi wala siyang pananagutan sa batas?
Nakita nyo, lumabas po yung kabobohan. So, ibig sabihin, ako, kahit private individual ako, pwede akong, sige, Lisa Tanas, dalhin nyo na lahat ng mga pera niyan. Ako na magtatago niyan kasi private individual ako. Wala naman akong pananagutan sa batas. Doon pa lang, mga kababayan, nalalaman nyo na kung sino ang nagsasabi ng katotohanan at kung sino ang nakatanggap ng maleta. The reason why nag-iingay sila, kikwelyuhan ni fraudster, ni trafficker, mga kababayan, kikwelyuhan niya ang what? Si Senator Alan Cayetano, nag-iingay talaga sila. Yun nga sinabi ni Senator Alan Cayetano. At dahil nga gusto nilang bilugin o linlangin ang taong bayan. Kaya wala na magiging batas-batas sa Pilipinas kapag nagwagi sila. Sabi ko nga, tama yung sinabi niya ni Alan Cayetano kanina, na sinasabi niya, whether you don't like me, o you like me, o galit lang kayo sa akin, ayaw nyo lang sa akin, ganyan-ganyan. Pero ang importante dito, yung kinabukasan, yung totoo, yung kinabukasan ng bayan, yung mga susunod na estudyante na mag-aaral ng batas, 'di ba? Na hindi itutuwid ang batas na ipipilit nila na nagkaroon na kami ng quorum. Okay? 12 na kami. Imagine nung sila ay nag-propose pa lang, was it proposed, nag-motion si Senator Marcoleta na aamyendahan ang Senate rules. Di ba? Ang Senate rules na makaboto yung mga wala doon, ano ginawa na nag-walk out sila? Di ba? 12 sila noon Sila Senator Marcoleta, in-adjourn ni Tuta Soto. Nakita nyo, ngayon, nung 12 sila, nagka-quorum sila. Lagi yun naman naririnig na yan, ang dami mga magagaling na abogado, na ang 13, hindi 12. Hi, Yumi, you're here. Thank you so much. So, yun yung ginigiit nila ngayon, mga kababayan, ginagamit nila ang mga institusyon ng gobyerno para bilugin ang inyong utak. Ang pwede lang mag-decide kung ayaw talaga, kasi hindi atras si Centralan Cayetano, nakikita ko, bit-bit na naman niya yung konstitusyon, binasa na naman niya, mga kababayan, yung batas na nagsasabi, right, na nagsasabi na siya ay what? Na siya ang legitimate dahil during the time ay binoto siya ng 13. Alright? Yun, mga kababayan. So, dito mo makikita, sabi ko nga, hindi siya aatras sa nakikita ko. Hindi siya aatras dahil yun yung tama. Okay, yun yung tama. Another thing, ngayon, kaliwat kanan, ang sa media, okay, na, yun nga, sinisindak pa rin nila si Alan Cayetano, na dadamputin, katulong ng mga NBI, talagang sobra pa to sa martial. Demonyo po ang namumuno na sa Pilipinas. Okay? Demonyo na ang namumuno sa Pilipinas at hindi kayo dapat hindi tayo dapat magpapasupil sa mga ito, kayo na lalo sa Pilipinas. Kasi nag-statement si Senator Loren Legarda naman, okay? Mga kababayan, patungkol nga dito sa illegal. Okay? Illegal na ginagawa ng bangag... Okay. Okay, pakinggan natin to. Maiksi lang to, yata. Malinaw na nakasaad sa konstitusyon. Walang sinumang senador ang maaaring lehitimong tumayo bilang Pangulo ng Senado batay lamang sa 12 boto. Ito ay pinagtibay sa ilalim ng 1987 Constitution. Sa Article 6, Section 16, Subsection 1 ng 1987 Constitution. The Senate shall elect its President by a majority vote of all its members. Ang ibig pong sabihin, makakapaghalal lamang ng isang Senate President kung makakuha siya ng mayoryang boto ng lahat ng miyembro ng Senado. Ayon po sa Konstitusyon, 24 ang kabuang bilang ng mga halal na senador. Kaya naman, 13 po ang kinakailangan para magkaroon ng mayorya. Nakalagay din sa alituntunin ng Senado, sa Rule 2, Section 2, na the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Ang mga opisyal po ng Senado ay ang Senate President pro tempore, Senate Secretary, at Sergeant at Arms.
Hango at nakabase po sa ating konstitusyon ang mga alituntunin ng Senado, kung kaya't tulad sa Senate President, boto rin ng mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado ang kinakailangan upang magtalaga ng Senate President pro tempore, Senate Secretary at Sergeant at Arms. Malinaw, 13 boto ang kailangan. Sabi din po sa Rule 15, Section 44 ng alituntunin ng Senado na except during the election of officers, a majority of the senators shall constitute a quorum. Simple lang po ang kahulugan nito. Iba po ang bilang na kailangan para sa quorum. Iba rin po ang bilang na kailangan para po sa eleksyon. Kapag eleksyon po ng mga opisyal ng Senado, kailangan ang mayoryang boto ng lahat ng miyembro ng Senado upang sila'y mahalal. Kaya naman, sa kabila ng aking paggalang sa aking mga kasamahan, labag sa konstitusyon at alituntunin ng Senado ang nangyaring pagtatalaga ng Senate President pro tempore, Senate Secretary at Sergeant at Arms dahil 12 senador lamang ang nasa plenaryo na bumoto. Kulang ng 1 boto para masabing mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado ang bumoto para sa pagbabago ng liderato. Samantala po, sa chairmanship naman ng mga komite ng Senado, malinaw din ang saligang batas sa ilalim ng Article 6, Section 16, Subsection 2, kung saan sinabi na a majority of each house shall constitute a quorum to do business. Ibig sabihin po, 13 senador din ang kinakailangan na kabilang sa sesyon ng Senado. Okay, mga palangga. Makagawa. Actually, naintindihan na natin yan, di ba? Naintindihan na natin yan dahil lagi natin nakikita sa ating mga magagaling na senador at mga abogado na nagpapaliwanag. Okay? So, ang bottom line kasi talaga dito, mga kababayan, yung binabasa ni Loren Legarda is base sa Constitution. Ang sinasabi ni Gatchalian na opinion daw, sabi niya, opinion lang yan ni Loren Legarda, pero susundin daw niya yung mabigat na opinion ng mga dating Senate Presidents at opinion ng IBP, Integrated Bar of the Philippines, Civil Service Commission, at kung sino pa mga kaputang inahan. Alright? Ngayon, mga kapalangga, sabi ko nga sa inyo, talagang pinoprograma nila para babuyin ang Constitution. Right? Bakit ka mo? Sinabi nila na 22 na lang sila dahil wala na si Jinggoy, di ba? Pinakulong nila. Wala na rin si Senator Bato, so 22 na lang sila, kaya valid yung kanilang quorum na 12. Okay? Pinaliwanag na rin na hindi po yan legal ang sinasabi nila kasi hindi naman nakasaad sa Constitution. Yan ang pinapaliwanag niya. Senator Loren, ni Senator Marcoleta, ni Alan Cayetano. Alright? Kasi nga, mga palangga, okay? Talagang hindi lang ito. Binanggit din ito ni Senator Alan Cayetano sa kanyang Facebook na ang purpose talaga nila, ibendalo nga eh. Low bender nga sila eh. Na, di ba, 22. Okay? Papasok tayo dito. Ang bagsak nito, i-impeach nila si Inday Sara. Maliban pa na yung pagtakpan nila, yung pagnanakaw nila na in-expose ng 18 Brave Marines na kumpleto na mga ebidensya na ayaw nila i-cross-exam. Ayaw nila pakuha yung mga CCTV, yung mga karatig CCTV. For sure, kung kunyari sinasabing sa restaurant, sa ganito, baka mamaya, by now, nabayaran na nila sa tanas yan, sirain nyo ang mga CCTV. But again, hindi nila kayang sirain ang mga ebidensya. Marami na ngayon ang mga CCTV eh. Right? Mga karatig kapitbahay, mga ganon. But anyway, karatig restaurant. But ganon pa man, talagang inaano nila, parang ini-inculcate, sinasaksak, binabarena nila sa mamamayang Pilipino na
Uy, nagsalita na ang Civil Service Commission. Nagsalita nitong 4 na dating Senate President. Nagsalita na ang Integrated Bar of the Philippines, samahan ng mga magagaling na abogado. Pero sabi nga natin, hindi yan nagre-represent sa buong mga abogado. Kaya okay na kasi, valid yung 22. Then, may bali-balita na pwedeng bumaliktad si Joel Villanueva dahil, kinakasuhan din nila, right? Bumaliktad na nga si Escudero kasi takot makulong. May mga nabasa ako dyan na nag-iiyak daw itong si Puso dahil ayaw dumalaw kay Chis Escudero sa kulungan. Kaya parang, baka the reason why kaya siya bumaliktad. Okay? But now, ilan sila? 12. Okay? Di ba kailangan nila, mapunta na tayo sa impeachment, Inday. Kailangan nila ng 2/3 out of 24. Okay? 2/3 out of 24 para ma-impeach nila o ma-convict nila si Inday Sara. Ngayon, ginigiit nila sa mamamayang Pilipino, guard lang tayo ng calculator. Okay? Ginigiit nila sa mamamayang Pilipino na 22 na lang kami kasi nakulong na eh. So, yung 2/3 of, 22 divided by 3, okay? So, kailangan nila ng 14.3, kalahatiin nila yung katawan ng isa, okay? So, let's say, i-ano natin yan. Yeah, 7.3. So, pag inano mo yan, kapag kinumpute mo yan, 714.6. So, 14 at kalahati. So, gawin mo ang 15. Okay, so, 15 na lang kailangan. O sabi mo ng 14 na lang ang kailangan nila para ma-impeach si Inday Sara. Sa ngayon, wala pa silang 14. Di ba? Hindi pa rin nila ma-impeach si Inday Sara. Pero, anong gagawin nila? Pwedeng ipadampot. Okay? Magdagdag tayo. Joel Villanueva. Okay? So, Joel Villanueva, sino pa sa tingin ninyo? Ipadampot. Sino pa yung mga gusto nila? Let's say, for example, si Robin, kasi gusto nilang obstruction of justice. Gusto nilang kasuhan. O baka, ano pa nila yan? Although bailable yan. Baka, kung ano pa pwede nilang i-fabricate not crime para maikulong nila. Robin, o tanggalin nila si Alan, o ano pa. So anyway, binababa. Okay, ang number para ma-justify nila kahit labag sa batas. O let's say, for example, ano na lang, 20 na lang kami. Okay? O sabi mong 18. Mag-ano tayo sa 18. Okay? So ilan na lang ang kailangan nila? Kung 18 na lang, ang senators, dahil iba, pinakulong na nila, mga kababayan. Alright? So, the 2/3 of 18 is 12. Okay? 12. So, sa kanilang batas ng mga bangag, dahil yan ang pinapakalat nila ngayon, 22 na lang. Bababa 20, 16, 17, 18 na lang. Okay? So, meaning, tapos ngayon, magre-release ng statement ang IBP kasi kung nakatanggap na ng maleta, magre-release ng opinion ang Commission Civil Service, magre-release ng opinion yung dating Senate President na si Drilon na anti-Marcos. Pero ngayon, Marcos na rin. At tahimik dito sa pagbasura ng case ng mga magnanakaw. Mamaya pupunta tayo doon kay Imelda Marcos. Itong nakaraan, yung binasura ng Sandigan Bayan. So ngayon, mga kababayan, 18 na lang sila. So meaning, kung napakulong na yon, 20, kung sino man yon, later on, 12 na. Ma-impeach na nila si Inday Sara, siguradong sigurado, kasi ayaw nilang manalo o magkandidato si Inday Sara sa 2028. Now, nakuha nyo na. Kahit ano bang mga kadyutahan, mga balita na opinion ni ganito, opinion ni ganyan, ang nakalagay po sa Constitution, kahit hindi tayo abogado, dahil sinusundan natin yung kanilang mga statements, sinisearch natin yung mga pinagsasabi nila, biniverify natin kung totoo, 16 dapat ang boboto for impeachment kay Inday Sara. Base sa Constitution. Sabi ko nga, kung ayaw na pala nila sundin ang Constitution, sunugin na yung Constitution, babalik tayo sa barbaric age. So yung mga tao, pati pa si malakas at si maganda na lang. Kung sino ang malakas, sino ang matapang, kunin, agawin ang mga ari-arian ng mga mapang-api, ng mga magnanakaw, di ba? Gano'n nung unang panahon. Kung sino ang malakas, kung sino ang
pagpapagbakod ng mga ari-arian, ng mga, mga lupa. Dahil noong unang panahon, di naman ganun kadami ang tao, di ba? Kung sinong makapagbakod, kanya na ang ari-arian. So, sunugin na natin yung konstitusyon na yan dahil ayaw nilang sundin. Di ba? Kung sino ang malakas, kukunin na lang yung mga bagay-bagay, di ba? But syempre, just for the head, okay, ng usaping ito, yan ang gusto nilang gawin. Pagtakpan dahil napangalanan si Sandro Marcos, nakita nyo naman na yung bahay na sinasabi na, may nilabas pa yung Tribune, Tribune na sinasabi, may Google Earth pa silang nalalaman, mga kababayan, na hindi daw totoo ang sinasabi ng Marine. Ito. Fact check. Ayan, Tribune. Nakita nyo yan? Ang sabi ng Tribune, fact check. Google Earth images contradict claim that Marcos property is beside a lake. Putangin ng tong Tribune na to. Ako ang makakapagsabi. Hindi lake, tubig doon, dagat, or ang iba kasi ang lake, di ba? Pero ang sinasabi doon ng ating testigo ay may dagat. Sinabi din ni Amy Marcos yun, mga kababayan. Sabi ko sa inyo kahapon, the other day, sabi ko ayoko na i-play ng buo yung video ko nung 2017, November 26, 2017, nung ako inimbita ni Lisa Tanas at ni Bangag sa bahay nila, nang okasyon po kasi noon kasal ng anak ni Amy Marcos. Kahit i-google nyo, nandyan yan sa Instagram, Michael and Cara Manglapus yung kasal na yon. So kaya ako napunta doon sa bahay na yon. Dahil nga, Bangag supporter ako dati. Di ba? So ngayon, sabi ko sa inyo, yung Tribune na ito, alam naman natin, magkano, ilang maleta dyan? Tribune. Naalala nyo Tribune? Yung pinost ko yung PDEA leaks, yung, document na kung saan na-arresto na si Bangag. Di ba tinawagan kayo? Tinawagan kayo ng Satanas para ipatanggal yung, what do you call that? PDEA document na nilabas ni Morales. So alam ko kartada nyo, Tribune. Magkano? Ilang maleta? Putangin na ninyo. Hindi kayo nakapunta doon o baka hindi kayo naimbitahan. Ako naimbitahan ako doon. At pinakita ko sa inyo yung picture noong 2017 na nagmamatch sa testimonya ng ating Marine testigo, witness. So kaya ayaw nila, mga kababayan. Okay? Ayaw nilang ayaw nilang paniwalaan. By the way, can you Google? May nagsabi na i-Google. Okay, here we go. Sige. Nakalagay kasi to. Okay, papakita ko ulit sa inyo Okay, search natin yung ating phone. Ayan. Okay. Wait. November 26. I-search ko lang. November, para makita nyo kasi magagaling kayo sa computer. I-Google Earth ninyo yung dagat. Okay, ito. So, nakalagay kasi dito, mga kababayan, ito yung pinost ko Okay, here we go. Actually, kanina masakit din yung julo ko. Buti okay na si Palangga ngayon. Okay. Here we go. Ito yon. Ayan Lawag, Barangay. Ayan galing yan sa ayan Ayan Barangay number 37. I-Google Earth nyo nga yan. Okay, paano nyo i-Google Earth yan? Okay? I-Google Earth nyo yan. Number 37. Ito yung metadata ng phone ko. Sunday, November 26, 6:45 p.m. Okay. Number 37, Kalayab. Ayan ayan pala Kalayab, Barangay. Tignan nyo. Ayan, nasabi ng Google Earth. Nakita nyo? Tama. Di ba? Ang galing Ayan Nakita nyo? Ayan. Yan yung picture mo kung may dagat. Pakita nga natin ulit sa inyo. Galing hindi naman tayo teke masyado, pero ang galing. Okay, tignan natin. Ipakita natin sa inyo. So, yan yung picture ko. Okay, wala bang makikitang anetch dito? Ayan sa lahat naman kayo naka-iPhone. Alright, sabi dyan, yung picture ko daw ay located there. Alright, located there. So, pipindutin ko to. Ayan. Ayan, Lawag City, Barangay, may tubig, may dagat. Ganyan dyan din yung picture ng Marines. So, kaya sabi ko sa inyo, kahit hindi kayo forensic expert, alright? Kung ipapatawag
I mean, kung i-cross-exam ng mga putang inang itong mga ulaga senators, bangag senators, yung statement ng ating mga Brave 18 at yung picture kay Sandro Marcos, mga kababayan, makikita na totoo yung sinasabi niya. Ayan nga lang eh. Saan nakikita ko, pinapakita ko na sa inyo, dahil karamihan dito may iPhone, i-click mo lang, ganun, di ba? Yung mga pictures, nandyan yung metadata kung saan kuha, anong oras, anong petsa, lahat. Kung gagawin nila yung tama. When it comes to forensic investigation, digital forensic investigation. But of course, hindi nila gagawin yan. Tapos itong Tribune, magkano binayad sa'yo Tribune? Lake, tinitwist nyo. Ang sabi ng may tubig, may dagat, ganyan. Si Amy na mismo nagsabi, kasama ko nga si Amy dyan sa lugar na yan eh. Okay. Pagpatan natin ulit yung picture namin ni Amy Hitad. Ito yung picture namin ng ikinasal. Okay? Alright. Here we go. Sana yan. Diba? Yan yung picture namin ng ikinasal. Ayan. Dalawa kami. Yan, si Karamang Lapus. Kasal niya yan eh. So, ayan mga kababayan. Kasal niya yan. Teka, what the fuck? Okay. Kasal niya. Ito si Amy. Ayan ako. Pinakita ko na yun sa inyo. Ayan nakita nyo? Ano ba yung nasa likod ng kubo na yon? Ayan. Ayan. Ayan kami noon. Payat pa ako. Payat din si Amy. Alright. Anyway, yeah. Sa Diskaya pa lang, maniniwala na ako sa statement sila. So ngayon, mga kababayan, eto nga yung ginagawa nila. Sinasaksak. Okay? Sinasaksak sa utak ninyo ang kanilang baluktot at pang-aabuso ng kapangyarihan. Sabi ni Jose Fidad, Miss Maharlika, for Google Maps, you can also search Kalayab Elementary School. Well, you know what? Ako personal knowledge ko, ando doon ako eh. Bukas, dahil sabi ko nga, alam mo kasi, pag nakikita ko yung pictures ko with the bangag, para akong pinapatay, alam mo yun? Parang kung pwede ko lang ibalik ang nakaraan. Ang sakit-sakit sa feeling na parang putang inan to, sinuportahan ko. Pero for the sake sa katotohanan ng mamamayang Pilipino, tomorrow, okay, papakita ko ng buo sa inyo yung video na yon nasa tabing dagat ng bahay nila para makita nyo rin kung sino pa yung mga hayop na mga nandoon. Right? So ngayon, mga kababayan, sabi ko nga, eto yung ginagawa sa inyo. Yan, si Remulla nagsasalita, tungkol kay Alan Cayetano na, maghunos dili ka. Mag-giveaway ka, sumurrender ka na, parang ganun. Bitawan mo na yan, kasi hindi yan maganda, illegal yung ginagawa mo. Si Alan Cayetano pa ngayon ng illegal. Kaya sabi ko, si Alan Cayetano, never ko siya nagustuhan. Noon, dahil ako'y Marcos supporter. Pero ngayon, dahil siya ay para sa katotohanan, para sa konstitusyon, para sa bayan, then I will support him, kahit na ako hindi ko siya nagustuhan noon. Di ba? Ako gusto ko si Bangag noon. Napunta nga ako sa bahay eh. Si Alan Cayetano, never ko na-meet yan. Na-meet ko si Bangag. Kung tutusin, pwede na ako mag-kiss ass sa kanila. Pwede na ako tumanggap ng maleta. But I chose to do the right thing. Di ba? I chose to do the right thing kasi yung akala kong sinuportahan tong putang ina, mga kababayan, ay what? Nanakawin ang pera ng bayan. At sabi ko nga, nakikita nyo nga, magkakasabwat na sila ng Pinklawan, Dilawan, makakaliwang grupo. Ayan, sila Virus, sila Drelon, sila De Lima. Ngayong araw na ito, June 2, actually, binasura ng Sandigang Bayan ang mga natitirang reklamo ng gobyerno ng PCGG sa nakaw na yaman, mga assets, mga deposito sa bangko, sa labas, sa loob ng bansa, mga ari-arian, okay? Binasura na ng Sandigang Bayan dahil ayon sa PCGG, mga kababayan, ay wala na raw silang pwede pang maisumite na iba pang mga ebidensya o mga dokumento. So meaning, absuelto na. Okay? Ang pamilyang Bangag at the same time, yung mga natitirang ari-arian na nakaw ay hindi na mababawi sa kanila.
Aside from the mali-malitang ninanakaw nila, uubusin talaga nila ang dugo ninyo mga kababayan. Mali-malitang ninanakaw nila, hindi pa natin mababawi yung mga nakaw nilang yaman. Alam nyo, nung sinuportahan ko si Bangag, sabi nga ni Senator Alan Cayetano, never naman niya na, hindi siya talaga Marcos, nakita niyo naman, magkalaban sila. Pero ito yung konteksto ng sinasabi niya. Nung naupo daw si Bangag, noong 2022, hindi naman siya pwedeng, dahil ayaw niya kay Bangag, ayaw niya kay Marcos Bangag, may point naman siya. Okay? Na siya ay dahil bilang isang senador, mag-aakla siya or what, na hindi dapat, hindi dapat si Marcos Jr. kasi magnanakaw yan. Sabi niya, you have to follow the will of the people. Parang ganun, dahil siya ay binoto. Pero actually, hindi siya binoto, dinaya siya. Maliban sa binoto siya ng mga supporters si Sara Duterte, ay what? Ninakaw pa nila ang boto ng bayan. Yan ay nakipagsabuatan sa Smartmatic. Sa sobrang malalim, masilimot yung pinag-uusapan natin. Pero up to this day, pinasuhan ba nila si Glenn Chong, na sinasabi ni Glenn Chong na si Lee Satanas at si Bangag Jr. ay nakipagsabuatan sa Smartmatic, ninakaw, dinaya ang eleksyon noong 2022. Ni isang kaso patungkol dyan, wala para kay Glenn Chong. Samantalang sila ngayon, nagigipit ng mga kaso-kaso. Nung sinabi ko na addict si Bangag, authenticated, na sinasabi nila, nakakasuhan ako, di ba, dito sa Amerika o saan man, walang kaso ni isa against that sa authenticated na Bangag, pulboronic addictus, kasi matatalo sila sa kaso dahil totoong addict si Bangag at totoo yung digital, yung authentication, not authentication, yung forensic investigation dito sa California. You know that already, pero wala pa rin. Hindi pa rin kumikilos ang mga supot. Diba? Bulag pa rin sila sa katotohanan na ang bayan natin, ang bayan nyo dyan sa Pilipinas, ang konstitusyon ay binababoy ng Bangag administration. Kaya nga, lahat ng institusyon ng Bangag under executive department ay tulong-tulong para paniwalain kayo through their PR firms, through their trolls, na tama ang sinasabi nila. Di ba? Tama ang sinasabi nila na si Gatchalian ay legitimate. Pero wala sa konstitusyon. Pangbababo yan, mga kababayan. Ngayon, nasa mga kamay nyo yan at nakikita ko naman na hindi mag-give up si Alan Cayetano, and I'm so happy to hear that. Sana kayo wag din mag-give up sa bayan ninyo. Okay? Binasura ang kaso. Kumusta na ang mga nagwewelga-welga noon? Nagwelga ba sila Lisa Masa? Nagwelga ba sila Raul Manuel? Nagwelga ba si De Lima? Nagwelga ba ang mga Aquino? Dahil sila ang gumawa ng PCGG na yan, yung grupo nila, para ipaluwa ang pera sa pamilyang mga Bangag. Bakit wala na sila ngayon? Diba? Alam nyo, masalimot ang buhay ninyo sa Pilipinas. Kung kayo ay maging patriotic at punong-puno sana kayo ng pagmamahal at alamin nyo kung ano nangyari sa bayan nyo, baka wala na yung mga yan. Remember Chris Aquino? Noong 2022, di ba? Kung ano, alam niyo naman yung pamilya niyan, magkaaway, Marcos Bangag. Ang sabi nga ni Chris Aquino noon sa interview niya kay Bongbong Marcos, ang tingin namin sa inyo, may mga sungay kayo para kayong mga demonyo. Ay, you know the history ng Marcos at Aquino. Then, nung natalo si Laylayan, Leni Robredo, pumunta yan dito si Chris Aquino. Nagpapagamot. Although may sakit naman talaga siya. Pero pwede naman siya magpagamot sa St. Luke's o sa Asian Hospital dyan sa Pilipinas. Pero kaya yan pumunta dito, hindi niya matanggap na nakabalik na yung mga Marcos. Tama, mali. Pero like, I think a year ago, okay, dahil sa mga convincing ng kanilang mga kaalyado na dati ayaw sa Marcos, ngayon Marcos na rin. O, tignan mo. Si Chris Aquino, nakasama yung kanyang, ang kanyang Tita Lee Satanas. Kasama na si Bangag. Anong ibig sabihin yan? Natanggap na ni Chris Aquino na magkakaalyado sila, pare-pareho pala sila ng kulay. Kasi you know what? Kung kahit na si Chris ay tagumatayo na, kung mamamatay na isang bulati na lang hindi pumipirma, kung para sa bayan ay maninindigan siya, hindi niya lulunukin ang suka niya. Pero nilunok niya yung suka niya. Katulad ng paglunok ni De Lima ng boto ni Dayan. Paglunok ng prinsipyo niya. Wala naman siyang prinsipyo. Ni virus, ni Drilon, name it. Lahat ng mga dilawan. Nakikita ninyo, sino ang kawawa dito? Taong bayan katulad ng pagtanggap ni Leni Robredo ng 500 million galing kay Bangag.
yan ang nagagawa ng pera sa mga walang prinsipyo. Magkakaaway sila ngayon, pero pag galit na galit sila for how many years? 40 years? 40-something years, 1987, yes. Di ba? Yung laban nila dito kay Marcos Jr. Ngayon, kainsuka na sila kasi nakatanggap ng maleta. Ayon sa ating Brave Marines, nakatanggap ng maleta si De Lima. Sino pa? Si Franz Castro. Ayan, ang laging nasa welgaan. Si Flavi, yung padre na nakasutana pa. Si Raul Manuel. Okay? Sino pa? Kung sino pa yung mga nakatanggap. Alright? Kaya ganun. Sino po ang kawawa, mga kababayan? Kayo. Kayo talaga. Yes, Cheche Dumol from Capiz. Kumusta ka na dira? Nami ang seafood sa Capiz. Now what? Oh, well, in fairness, meron pala nag-rally naman yung Atom. Okay, I think kay Atom Arroyo yan kasi yung nanay niyan. I don't know, yung grupo na August 21 movement. Okay, I think ang kasama diyan yung Atom Arroyo na yung nanay niya ay makakaliwa, di ba? Makakaliwang grupo na nag-rally. Nasaan na Atom ang nanay mo? Nandyan ba? So ito mga kakampi to ng mga dilawan. Even ang mga media kakampi na eh. Di ba? Yung ABS-CBN. Well, galit na galit talaga kahit Pangulong Duterte yan. Dahil natanggalan sila ng prangkisa, hindi dahil what? Hindi dahil tinarget lang sila. Tinanggalan sila ng prangkisa, unang-una dahil di sila nagbabayad ng tamang taxes issue sa kanilang mga what do you call that? Yung kanilang mga trabador na hindi nababayaran ng tama at marami pang iba sa kanilang mga stocks. Alam nyo yan, narinig natin. Pero kung narinig ninyo ang kanilang dating executive, I don't know kung executive pa rin, Chari Villa, talagang pabagsak ng ABS-CBN because of the digital age, because of the digital media. Kaya sila galit na galit sa atin. Galit na galit si Erich Sylvester, okay? Sa ating mga vloggers, ganyan. Galit na galit ang mga ulol na wag daw tayo paniwalaan, mga vloggers na sa social media, dapat doon pa rin tayo sa traditional media. Mga putang ina nyo. Di ba? Hindi nyo na maibabalik ang nakaraan na kayo lang ang may kontrol sa katotohanan at kasinungalingan. Hindi nyo matanggap, mga putang ina ninyo. Pero kung ayaw nyo, huwag kayo gumamit nitong digital, magpaka-barbaric pa rin kayo, mga hayop kayo. Right? So yun, mga kababayan, walang masyadong welga doon sa pagbasura ng kaso kay Imelda. Ipipilit sa utak ninyo na kailangan maniwala kayo na 22 na lang sila o later on 20, 18, whatever. Or batanggalin na nila para sila-sila na lang. Yung mga senador, para maniwala ang ordinaryong citizen, ang mga obrero, mga nagtitinda sa palengke na hindi naman nagkakaroon ng time ng madami sa pagpakikinig sa mga legal na usapin dito sa Kongreso, sa Senado, na mga nangyayari. Ang nakikita lang kasi nila headline eh. Hindi nila bine-verify kung ang sinilabas ba na balita nitong Tribune totoo. Kung ang nilabas ba nila ng ABS-CBN, kung ang sinabi ba ng Carmina na parang kinakalay kay ang kipay kapag nag-i-interview, na ang pagtanggap, hypothetically, ni Tito Soto, Freudian slip, okay, na sinabi niya, kung nakatanggap ako, anong na-violate ko? At sabi ni Carmina, ano ang apelyido nun? Okay? Sabi ng Carmina, that's advance payment. For what? For the campaign, chuchuchuchu? Hindi mo masabi, Carmina, ABS-CBN, na ito ay bribery, ito ay money laundering, ito ay whatever, ang tawag dyan? Pagnanakaw sa kaba ng bayan, bendalo ka na rin ba? Low bender ka na rin ba? The reason why, hindi kayo nagtitiwala sa media, kaya may point. Si Senator Marcoleta, na kayong mga bayarang media, ang tanong, bayaran ka ba? Tapos itong si Cara David daw, sumausaw din. Ito si Cara David, somehow, gusto ko tong babaeng ito pag yung mga, naman niya, yung mga, yung not as personal na gusto ko siya, yung mga content niya, dahil, nakakatuwa, yung mga nasa dagat, nakumpunta po na, may kasi ako sa nature, yung mga ganyang extreme, gusto ko yung mga ganyan, kaya nanonood ako ng mga ganyan. Balit ako sumausaw ka rin daw, Cara David, na hindi ka bayaran. Hindi ka pala bayaran eh, bakit ka nasasaktan? Simple lang, girl. Kung hindi ka nasasakta, kung nasasaktan ka, maaring bayaran ka. Na ba? Na sinabi ni Senator Marcoleta, kayong mga mga bayaran, dapat mag-ulat kayo ng tama. Tignan nyo nga.
Yeah, adventure, no, Marzel? Gusto ko yung mga adventure. Marami ako mga mga pinapanood na travel, adventure, yung mga extreme, mahilig ako sa mga ganyan. So anyway, gusto ko lang banggitin si Kara. Kara, I'm not gonna say bad o against you. Ang gusto ko lang sabihin sa'yo, tanungin lang kita. Huwag ka masaktan kung hindi ka bayaran. Pero kung bayaran ka, masakit talaga yan. Tagus yan hanggang buto. Hanggang kasukasuhan, tagus yan kung ikaw ay bayaran. Pero kung hindi naman, you keep your mouth shut. 'Di ba? Kasi hindi ka naman sinabi. Sinabi ba na, Kara David, ikaw ay bayaran? Wala namang ganun eh. Si Kara minamalit ang malasakit center, hindi daw yun totoong malasakit. Aba, may ganun ba siya? Hindi ko pa ako makapag-comment yan kasi hindi ko pa narinig palangga. But kung sinabi niya yan, mukhang may ano siya, Marcos na rin. Marcos na rin, mga kababayan. So yan ang pinipilit nila ngayon sa inyo. Okay? But hurt, sabi ni Martha. Exactly. So now, okay, tingnan lang natin kung ano pa yung, ayan. Oh. Sabi ni Attorney Baligod, funny that IBP cited Avellino versus Cuenco. GR number L82821, March 4, 1949, which was decided under the 1935 Constitution but can't cite Section 1, Article 6 of the 1987 Constitution, which is substantially different wording. Tama. Kayo, Integrated Bar of the Philippines, putang ina ninyo. Diba? Ibuwagin nyo na yan, yung inyong samahan, dahil wag na kayo, kung pwede lang, pero kasi compulsory daw yan. I don't know, nasa batas ba yan, mga attorney na automatic, once na maging lawyer ka, maging part ka ng organisasyon na yan? Tama, that was, yung sinasite nila, 1935 Constitution. So, ibasura na nila, well, sasunugin na nga nila yung 1987 Constitution eh. Di ba? Integrated Bar of the Philippines. Kaya nakakalungkot, huwag na kayo magpaaral ng anak nyo ng abogasya kung babaliin lang naman nila ang batas. Right? You talk about 1987 Constitution, which is gusto na nga buwagin niya ng bangag. Di ba? Papalitan ni bangag yan para makapanatili siya sa pwesto niya forever. Marcos forever. Dahil magkasabwat na ang Dilawan, Piklawan, mga NPA, kay bangag, hindi na sila mag-aaklas. Hindi na sila magrarally kasi sa ngalan ng maleta. Okay? Besides, Avellino's petition was dismissed, okay, due to lack of jurisdiction because it raised a political question. Hence, anything written there that's beyond the dismissal due to lack of jurisdiction over political question is not doctrinal and considered as obiter dictum. It was never a landmark, and more so now. Okay? Yun ang sabi hindi ko nababasahin kasi French, hindi ko mabasa. Hindi ko tamang bigkas. But ganun pa man, mga kababayan, pinaliwanag na rin, I think si Senator Marcoleta at iba pang mga abogado, hindi mo pwede ikumpara ang sinasabi nilang Avellino versus Cuenco doon sa 22 na, 22, doon sa 12 na Ulaga. Yes, it was dismissed. Okay? Dismissed case. Nakita nyo? Yes, Catalina, money is the root of all bangag, of all evil. Yes. Ito yun. Kaya nga, I don't know, sabi ko nga, mga kababayan, antayin niyo pa ba? Ako nandito lang ako. Okay? Hindi po ako nahihirapan sa traffic everyday. Hindi ako nahihirapan sa mataas na gasolina kasi naka-EV car ako. Diba? Imagine mo, $28, $30 yung full charge. Ang gas, $100. Isa, yung like premium, no? Full charge, $100. So, then, hindi ako sa nagyayabang na whatever, wala tayong pinagyayabang dito. Ang sinasabi ko, ako na nasa ibang bansa, kami dito na mga nasa ibang bansa, concern sa inyo. Dahil sa hirap na nararanasan ninyo, binababoy kayo ng bangag, ba't kayo, nagsisettle kayo to just be being a troll ni Lisa Tanas. May mga nababasa tayo mga troll-troll. Okay? Magkano? 500? 1,000 pang tawid gutom? Then for the rest of your life, yung mga anak mo, yung mga kaapu-apuhan mo, magiging mahirap, magiging manglilimahid forever? It's your call. Kaya sabi ko sa inyo, what you call it, sakupin ko na lang kayo. Di ba? Kasi wala, so far, maraming salamat Alan Cayetano kasi huwag kang sumuko,
hangga't hindi sila nakakabuo ng 13, wag mong sukuan ang bayan. Sa kabila ng intimidation sa'yo. By the way, may nag-send dito sa akin. No? Ito ba yung mga namumuno sa inyo? Sino to? Ito ba yung mga senador na gusto nyo? Ang imong lawas. Hi, thank you. Or lami ang no 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 no. No 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 no. Saan? PG-13. Ay, imagine mo, sabihin, senador, nami, maganda ang iyong katawan. Pinagnanasaan niya. Hi, thank you. Or Awkward yung babae. That's very offensive sa babae. Guess ka dyan or whatever. Ang sabi, ganda naman ng katats lalaki nagsasabi sa'yo. Ang ibig sabihin, pinagnanasaan ka. That's very offensive sa babae, lalo na hindi mo kakilala. Kunyari ako may lalaking, yung first time mo lang nakilala, ang sabihin sa'yo, parang naglalaway pa yung lalaki, ang ganda naman ng katawan mo, ang ganda naman ng suso mo. Oh my God. Unless kung magkakaibigan kayo, uy, bakla, kamusta ka na? Ganda-ganda naman ang katawan mo ngayon. Mga ganon. Pero yaan, sa media, talagang itong hayop na ito, so, ibig sabihin, justified ito. Tika, nasa na yan? Justified ito. Di ba? So, justified na mahilig talaga siya sa mga babae. Walang problema, mga kababayan. Okay? Kung ano lang. Okay? Walang problema yan kung hindi yan minor de edad. O hindi yan mga ginagamit parang human trafficking. Nire-recruit kung saan. Di ba? Binabayaran yung kanyang mga bilat para idilapan ni Tulfo. Houston yung ganyan. Tapos di ba magkapatid na Tulfo? Di ba? Yung isa, low bender. Pare-pareho lang sila actually. Low bender. Nagnakaw ng identity. Babalikan ko yun. Ipapakita ko po sa inyo. 10 documents yung hawak ko nun eh. Okay? Baka ngayon or the next day. Okay? I'll be busy Sunday kasi, Saturday ngayon. Busy ako ngayon. So anyway, papakita ko ulit sa inyo kung paano yung history ni Lobender, ni Eric Sylvester na nangahamon na papaarestuhin si Senator Alan Cayetano at Coquelio Hanya. Yes, tolfok-fok, sabi ni Palangga. Sabi ko nga. Kung sinabi niya na you're beautiful, that professional, sabi ni Dodo Park. Exactly. Thank you for that point. Pag sinabi mo, oh, you're beautiful. That's it. Pero yung lami, nag-try pa siya magbisaya. Bisaya ata yung babae. Lami ang lawas. So, pang manyak lang yan. Alam niyo yung mga pelikulang mga nagdidila-dila, lami, maganda ang katawan mo. So, bakit hindi yan ireklamo ng mga, what do you call that, ng mga holier than thou. Diba? Katulad kay De Lima, kay who's that? Yung sa Congress, sa lower house. Diba? Si Suntay, pinaila nila ng kaso sa Ethics Committee dahil doon sa statement sa kay Ann Cortez na yung bilat din, nagalitib, diba? Yung kanyang bilat na, sa kanyang gown, nakikita yung bilat niya doon, ay not really bilat, almost, yung gown niya, di ba? Nas may sinabi si Suntay doon, na nakita niya sa Shangri-La, hindi ko na malala yung exact ng statement. Pinapailan sa Ethics Committee. Eto, hindi nyo filean to? Na nagnanasa sa katawan ng babae? Parang mga rapist talaga itong mga putang inang ito, manggagahasa ang mga putang ina. Parang katulad ng asawa ni Jervel Luistro na napangalanan din ng Brave Marines na tumanggap ng maleta na yung asawa niya ay nasangkot sa panggagahasa. Oh my God, mga kababayan, ito yung mga namumuno sa inyo, nalulusutan ng panggagahasa, nag-orgy o kung ano pa man, pangmanyak, di ba? Tapos you talk about, tapos andyan siya sa kanyang show, si Tulfo. Ito si Tolpokpok, si Rap-Rap, na kunyari inaayos siya yung mga problema ng mga mag-asawa, ng mga kabit, siya mismo nangangabit sa dami-dami at mga lumalabas ngayon na even before, di ba? Nalaman ko tuloy, may nagsend sa akin na reel, buntis pala yung asawa niya, hanggang 4-6 months, yung una niyang asawa, ikinakalantari niya na yung asawa niyang pika. Di ba? Yung asawa niyang pangit. Maganda pa, may tsura pa yung una eh. Di ba? Hindi siya nakontento sa may tsura ng asawa, kumalantari siya ng pikak na pagkapangit-pangit.
Kaya tignan mo, yung lumabas, pangit din, dalawa. Di ba? Yung isa, parang ang suso na kasing laki ng mundo, tapos sinubuan ng muka. Yung isa, parang surot na tumaba, na nagumasos ng 7 million for 2 nights dito sa Las Vegas, Nevada. See? Kung meron lang akong magic wand, nasa na pala yung wand ko binigay ni Atty. Glenn Chong. Okay? Kung meron lang tayong push button para i-eject silang lahat, na-eject na natin sila. But still, mga kababayan, okay, huwag kayong pumayag, makiisa kayo, di ba? Ang boses ninyo, kasi very powerful tayo, believe me, kahit nandito lang tayo sa social media, ay talagang what? Very powerful ang boses natin. Pero mas maganda kung nasa ground kayo, di ba? Ngayon, si Satanas, nagbabayad talaga yan ng PR. Sabi ko nga, yung PR pa lang sa page niya, 5 million a month yan. Yung sumupsop ng buto nung ingata ko yung pangalan. Ni Katie. Yung sumupsop ng buto ni Katie, di ba? Binabayaran niya dating, yung special envoy na sumupsop ng buto, naglasingan sila, nagdroga sila, mga putang ina, nagsupsipan ng buto. Yan ang the likes of the bangags. Alright? Sabi ni Maymay, nasa abroad, Maymay, just keep going. Alright? Elizabeth Gervasio, keep going. Thank you for watching. Di ba? At di ba yung mga, mag-unsubscribe na raw kayo sa mga tulpo kasi wala naman kayong matututunan, kundi kaputahan lang eh. 'Di ba? Wala kayong matututunan sa isyong kabet. Okay? Wala kayong matutunan, may share ako sa inyo. Ito lang isulat ko dito para sa mga anak niyo at para sa atin. Ito yung website, okay, na pag busy kayo, sorry. Kapag kayo ay walang magawa sa buhay, magbasa kayo diyan, libre yan. May bayad din yung ibang gusto mo ng certificate. Or teka, comma natin. What is that? Oh my God. Ito, pumunta kayo dyan. Dyan coursera.org. Pumunta kayo dyan. Yan lang ko sinasabi, pumunta kayo dyan, mga kababayan. Show. Yan, pumunta kayo dyan, magbasa-basa kayo, kahit para may matutunan kayo, huwag kayo manood kay Rapi Tulfo tungkol sa kanyang mga kaputahan, mga kasinungalingan. Yan, pumunta kayo dyan, puntahan nyo yan, marami kayong matututunan dyan. At ito pa, Harvard.org ba yan? Basta may parang ganun, basta marami dyan. I forgot kung Harvard, something with Harvard. Mga kababayan, huwag kayong mag-unfollow na daw kayo, sabi ng mga palangga. Harvard EX yata yun. Harvard EX. Oo, yan. EDX pala, sorry. EDX.org. EDX.org. Alam mo, share nyo yan sa inyong mga anak, kahit tayo, Okay? Yan, yung pinupuntahan kong website pag nag-aaral ako ng political chuchu or something, anything under the sun. Yung mga website na pupuntahan ninyo kasi kahit papaano, hindi mga kabet ang natututunan ninyo. I-share nyo yan sa mga anak ninyo, marami kayong matututunan dyan palangga. Okay, ayan na, ulit-ulitin natin. And that, okay. Anyway, screen nyo na lang, screenshot. Anyway, mga kababayan, matagal na ako nag-unsubscribe sa Tulpo, sabi ni Habnini. Kulamin nyo na yung mga nayupak. Okay? So anyway, mga kababayan, makikita nyo dyan, online courses and programs. You can get your certificate there if you want, based dito sa US. Pero I don't know kung may counterpart din sa, sa Pilipinas. Wala akong alam. Kung meron kayong alam na website, like na matututunan kayo, wag na kayo manood ng Tulpo kasi hindi ba kayo nagsasawa? Yung kanilang mga pinag-uusapan, kabit,